mula sa bansang Cambodia, halos 400 tao ang patay nang magka-stampede sa isang piyesta. Naging pahirapan din ang rescue operation na daganan at naipit na kasi ang mga biktima. Hindi pa matukoy ang mitya ng stampede na nangyari sa petsa o sa piyesta para sa pagtatapos ng panahon ng tag-ulan. Pero ang sabi ng isang testigo, nag-umpisa raw ito na himatayin ng ilang tao. May nagsasabi namang sinarhan kasi ang isa pang tulay na pwede sanang daanan ng mga tao. Ayon sa kanilang Prime Minister, yun na ang pinakamalaking trahedya sa Cambodia mula nang matapos ang mabagsik na panunungkulan ng rehimeng Pol Pot. Sa bawat problema ng bansa, ang laging tanong, meron bang nagkulang? Sino bang nakinabang? Ang mga sagot, ating ilalarawan sa panibagong misyon ng Biyaheng Totoo. Isa po sa mga narating ng panibagong serye ng Biyaheng Totoo ay ang lalawigan ng Tawi-Tawi. Tulad ng problema sa ilang iba pang probinsya, kulang po sa pagsasanay o training ang mga pulis dun sa Tawi-Tawi dahil malayo sila sa training school. Ang ipinatayong regional training school kasi hindi natapos dahil ang pondo kinurakot. Narito po ang Biyaheng Totoo ni Marisol Absuraman. Sa sinapupunan ng Tawi-Tawi umusbong ang Islam sa Pilipinas, ang Sheikh Makdum, kauna-unahang moske sa bansa. Ang kapayapaan, mas maamo raw dito kumpara sa mga karatig probinsya sa Mindanao. Pero ang seguridad at kinabukasan ng mga mismong tagapagpatupad ng kaayusan, walang katiyakan. Kilala si PO1 Hussein Sabdane. Isa sa halos 6 na pulis na nagbabantay sa 11 munisipyo ng Tawi-Tawi. Tinagurian siyang best recruit ng PNP noong 1995 dahil sa ipinamalas na husay at disiplina. Pero dahil di nasundan ang kanyang basic police training, maglalabing 5 taon na'y PO1 pa rin siya. Kaya na mabalita ang maipinatay yung training school sa Tawi-Tawi para sa mga nais ma-promote na pulis, nabuhayan siya ng loob. Kasi kung ma-promote ka, magtataas ang sweldo mo. Kung hindi ka mag-aaral, hindi ka ma-promote. Sa barangay Sanga-Sanga sa bayan ng Bungaw, matatagpuan ang extension campus ng Philippine Public Safety College na nakabase sa Zamboanga City. Pero wala akong dinatnan ni isang trainee dito. Ito ang administrative building na dapat sana Regional Training School ng PNP dito sa Tawi-Tawi. Natapos ito noong 2001 pa. Makalipas ang halos isang dekada, ito na ang itsura nito ngayon. Di na nga natapos ang administration building ni hindi man lang naumpisang gawin ang 50 capacity barracks na dapat sana'y dito itinayo. At pinakikinabangan na dapat ng halos 6 na pulis pa sa Tawi-Tawi. Si Berwar Hassan, nawawala na ng pag-asang umasenso. Paano pa raw siya makakapag-training para ma-promote sa pagiging PO2? Kung pamasahe pa lang, kapos na ang kanyang sweldo para bumiyahe sa pinakamalapit na training school sa Zamboanga o Cotabato. Yun, hindi kayo maka-school dahil mahirap talaga maggastos o gastos talaga. Noong 2006, isang opisyal ng PNP ang kinaso ng ombudsman ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pinalabas daw kasi ng opisyal na nangasiwa sa pagpapagawa ng administration building at 50 capacity barracks ng PPSC sa Tawi-Tawi. Natapos na ang proyekto noong October 2001 matapos ang 8 buwan. Overpriced rin daw ng 2.5 million pesos ang proyektong binayaran ng gobyerno ng halos 6 na milyong piso. At ang isang ektaryang lupa na kinatitirikan ng training facility, binili raw ng 1.5 million pesos kahit nakaprenda pa ito sa bangko. Kasabay ng unti-unting pagkabulok ng istrukturang ito ang pagkatenga ng serbisyo na dapat sana'y may dadagdag sa kaalaman ng mga kapulisan ng Tawi-Tawi. Ang Provincial Director ng Tawi-Tawi PNP, aminadong kapos sa kaalaman at kakayahan ang kanilang mga pulis. Base sa mandatory training requirement, 98 sa non-officer ang
kulang sa mandatory training para sa promotion yon. Napakalayo talaga para sa isang mababang pulis na gumastos sa isang biyahe lamang papunta sa training school. Sa kabila ng lahat, lubhang napakalaki ng tungkuling ginagampanan ng mga itinuturing nating tagapagtanggol ng bayan. Dapat sana'y hanggang 500 mamamayan lang ang binabantayan ng isang pulis, pero lumalabas na mahigit 700 ang kargo ng bawat isang pulis sa bansa. Kulang na nga sa tao, lalo pa sa gamit. 6 lang sa bawat 10 pulis ang may short firearm. 5 naman sa kada 10 ang nangangailangan pa ng long firearm. At paano nga naman nila hahabulin ang mga kawatan kung 37% pa lang ng buong kapulisan ang may patrol cars? Pati sariling istasyon ng pulis, kulang na kulang rin. Buti na lang at nagpapahiram ang mga local government unit ng lupa o espasyo sa mga munisipyo para sa mga presinto. Kaya nagtataka pa ba tayo kung noong 2009 halimbawa, sa mahigit kalahating milyong krimen na naitala, 65,000 pa lang ang nasusolve ng PNP. Kung nabuo lang ang training school, di lang naman ranggo at kabuhay ng mga pulis na gaya nila PO1 Sabdane at PO2 Hasan ang dapat sana'y aangat. Pag nahahasa ang kaalaman at nadadagdagan ang kakayanan ng mga pulis, walang ibang higit na makikinabang kundi ang bayan. Ako si Marisol Abduraman. Ito ang aking biyaheng totoo. Abangan! Ilang babae sa bansang Ukraine nagprotesta ng topless. Hari ng boxing ring. Pero pagdating sa kamera, Congressman Manny Pacquiao, may ibubuga ba? At opisyal na nasa likod ng kontrobersyal na slogan, Pilipinas kay ganda, nag-resign. Susunod na yan dito sa 24 oras.